Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Pebrero, 27, 2025. Habang sumisikat ang araw sa araw na ito, maaaring maramdaman mo ang isang mahiwagang enerhiyang bumabalot sa iyong paligid, tila isang hindi nakikitang yakap mula sa sansinukob na nagdadala ng kakaibang pakiramdam ng katiwasayan at pagninilay. May isang hindi maipaliwanag na damdamin ng koneksyon sa mga puwersang hindi natin ganap na nauunawaan, na animoy isang malambing na tinig na bumubulong sa iyong puso upang mas pagtuunan ng pansin ang iyong emosyon, mga iniisip, at ang paraan kung paano mo ito na ipapahayag sa mga tao sa iyong paligid. Bilang isang Cancer, may likas kang kakayahang damhin ang mga bagay na hindi madaling mapansin ng iba, mga banayad na pagbabago sa enerhiya, hindi sinasabing damdamin, at malalalim na kahulugan sa mga simpleng kilos. Ang iyong pagiging sensitibo at mapagmahal ay nagbibigay sa iyo ng natatanging abilidad na makiramay at umunawa, kaya ngayong araw, lalo itong magniningning, binibigyan ka ng pagkakataong bumuo ng mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Huwag mong baliwalain ang mga damdaming bumabalot sa iyo sa sandaling ito, sapagkat maaaring ito ay mensahe mula sa universo, isang banayad na paalala na ngayon ang tamang panahon upang pakinggan ang iyong puso, sundin ang iyong intuisyon, at bigyang halaga ang sarili mong emosyonal na pangangailangan. Habang dumadaloy ang oras, bigyang pansin kung paano nakakaapekto sa iyong isipan at kilos ang anumang alalahanin na iyong dinadala. Madalas, ang ating mga iniisip at emosyon ay parang tubig, kung payapa ito, malinaw nating nakikita ang ilalim, ngunit kapag magulo, mahirap makita ang tunay na anyo ng mga bagay. Kapag ikaw ay nalulumbay o naguguluhan, maaaring madilim at mabigat ang iyong pananaw sa buhay, na tila isang ulap na bumabalot sa iyong mundo. Ngunit sa halip na hayaang lamunin ka ng negatibong enerhiya, at gawing pabigat ang iyong mga alalahanin, subukan mong gamitin ang kaalamang ito bilang sandata upang baguhin ang iyong reaksyon sa bawat sitwasyon. Ang bawat suliranin ay may kaakibat na pagkakataon upang matuto at lumago. Sa halip na hayaan mong kainin ka ng mga iniisip na nagpapahirap sa iyo, subukan mong tingnan ang mas positibong aspeto ng bawat pagsubok. May kakayahan kang hugisan ang iyong pananaw, isang regalo na nagbibigay sa iyo ng lakas upang gawing inspirasyon ang bawat hamon at pagandahin ang iyong hinaharap sa pamamagitan ng mas matalinong pagpili ng iyong mga saloobin at reaksyon. Ang buwan ay kasalukuyang nagpapahinga sa ilalim ng mapanlikhang enerhiya ng Pisces, na nagdadala ng mas matalas na imahinasyon at mas malalim na intuisyon para sa iyo. Mararamdaman mong mas malakas ang iyong koneksyon sa iyong panloob na sarili. Kaya ngayon ang perpektong pagkakataon upang bigyang pansin ang iyong malikhaing bahagi, ang bahagi mong may kakayahang lumikha, magpahayag, at magpuno ng kulay sa mundo. Kung ikaw ay mahilig sa sining, pagsusulat, musika, o iba pang anyo ng malikhaing pagpapahayag, hayaan mong dumaloy ang inspirasyong ito at gawing isang obra na nagmumula sa iyong puso. Hindi mahalaga kung perpekto ito o hindi, ang mahalaga ay ang pagpapalaya ng iyong damdamin sa pamamagitan ng iyong sining. Kung hindi mo pa ito karaniwang ginagawa, subukang tuklasin ang bagong aspeto ng iyong pagkamalikhain. Maaari mong i-apply ang malikhaing enerhiyang ito sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay, sa pag-aayos ng iyong tahanan upang maging mas maaliwalas, sa pagbibihis na nagpapahayag ng iyong tunay na sarili, o kahit sa paraan ng iyong pakikipag-usap sa iba, kung saan maaari mong ipamalas ang iyong natatanging perspektibo at emosyon sa mas makabuluhang paraan. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang maglaan ng oras para sa paglilinis at pagsasaayos, hindi lamang ng iyong pisikal na espasyo, kundi pati na rin ng iyong panloob na mundo.
Ang kalat sa ating paligid ay maaaring sumasalamin sa kalat sa ating isipan at damdamin, kaya't sa tuwing inaayos natin ang ating kapaligiran, parang unti-unti rin nating nililinis ang ating sarili mula sa mga negatibong enerhiya at alalahanin. Ang isang maayos at malinis na espasyo ay may kakayahang magdulot ng kapayapaan. Kaya kung may mga bagay kang matagal nang hindi ginagamit o hindi na nagbibigay ng kagalakan sa iyo, maaaring ito na ang tamang oras upang ipamigay o itapon ang mga ito. Sa parehong paraan, subukang suriin ang iyong puso at isipan, mayroon bang mga pangamba, hinanakit, o takot na dapat mo nang pakawalan. Ang pisikal na paglilinis ay isang simbolikong paraan ng pag-aalis ng anumang bumibigat sa iyong kalooban. Kaya gawin ito nang may layuning muling pasiglahin ang iyong sarili at lumikha ng espasyo para sa mas magagandang bagay na paparating sa iyong buhay. Sa aspeto ng iyong emosyonal na kalusugan, napakahalaga ng koneksyon mo sa kalikasan. Ang ating katawan at isipan ay likas na tumutugon sa kagandahan ng mundo sa ating paligid, kaya't kung nararamdaman mong ikaw ay napapagod, nalilito, o nalulunod sa mga iniisip, subukan mong bumalik sa natural na mundo. Ang simpleng paglabas at paglanghap ng sariwang hangin ay maaaring magbigay ng panibagong sigla sa iyong isip at damdamin. Kung may pagkakataon, maglakad sa isang tahimik na lugar, maaaring ito ay isang parke na puno ng mga puno, isang tabing dagat kung saan maririnig mo ang alon, o kahit isang hardin na puno ng mga bulaklak. Kung hindi ka makalabas, kahit ang simpleng pagmamasid sa kalangitan o pakikinig sa tunog ng hangin ay maaaring magdala ng kapayapaan sa iyong puso. Ang kalikasan ay may likas na kakayahang pagalingin ang ating mga sugatang damdamin, kaya't hayaang dumaloy ang enerhiya nito sa iyong buhay at tulungan kang bumalik sa iyong balance. Sa larangan ng trabaho at negosyo, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang pag-isipan kung paano mo magagamit ang iyong intuisyon at pagkamalikhain upang mapaunlad ang iyong karera. Kung may ideya kang matagal mo nang iniisip, ngayon ang tamang oras upang seryosohin ito. Ang mga pagbabago ay hindi palaging madali, ngunit ito ang nagtutulak sa atin patungo sa mas matataas na antas ng tagumpay. Kung ikaw ay may trabaho, maaaring magkaroon ka ng bagong inspirasyon sa iyong ginagawa, na magbibigay sa iyo ng sigla, upang maging mas epektibo sa iyong mga gawain. Kung ikaw naman ay nagnenegosyo, subukang pag-aralan kung paano mo mapapalawak ang iyong abot at mas mapapakinabangan ang iyong mga ideya, upang makamit ang mas malaking tagumpay. Sa aspeto ng iyong personal na relasyon, ito ay isang araw ng mas malalim na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Huwag matakot na iparamdam sa kanila kung gaano mo sila pinahahalagahan, sapagkat ang bawat sandali ng tunay na koneksyon ay isang biyayang nagbibigay liwanag hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay puti at asul. Ang puti ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isip, at bagong simula. Ang asul naman ay may dalang enerhiya ng katiwasayan, katatagan, at malalim na koneksyon sa iyong damdamin. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 2, 5, at 21. Ang 2 ay sumisimbolo ng balanse at harmonya, ang 5 ay kumakatawan sa pagbabago at kalayaan, at ang 21 ay sumasalamin sa mga bagong simula at oportunidad. Ang mga numerong ito ay maaaring maging gabay sa iyong mga desisyon ngayong araw, kaya bigyang pansin ang anumang koneksyon mo sa kanila. Ang iyong maswerteng gawain ngayon ay ang pagbibigay ng oras sa sarili upang makapagpahinga at magmuni-muni. Maaari kang mag-journal, magbasa ng isang inspirasyonal na aklat, o simpleng umupo sa isang tahimik na lugar habang iniisip ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Ang paggawa ng mga ito ay makakatulong upang mabawasan ang stress at mapalakas ang iyong pananampalataya sa sarili. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang iyong sarili sa lahat ng iyong nagawa, gaano man ito kaliit o kalaki. Ikaw ay isang kahangahangang nilalang, puno ng potensyal at pagmamahal. Huwag mong kalimutan na sa bawat hamon may nakatagong biyaya.
Sa bawat pagkatapos, may panibagong simula. Patuloy kang maglakbay ng may tiwala, dahil ang universo ay nasa iyong panig, handang gabayan ka sa mas magandang kinabukasan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo,